Mga kapuso, ito inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Nagsimula na kahapon ng random inspection ng LTFRB-4A sa mga pampasaherong traditional jeepney, kasabay ng pagtatapos ng ibinigay na grace period para sa mga hindi pa nagpa-consolidate. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Lumer Bernabe, ang Regional Director ng LTFRB-4A. Magandang hapon po, Sir Lumer. Sa inyong lahat at sa mga inyong mga tagapanood. Sir, may mga na-monitor po ba kayo na hindi consolidated pero tuloy pa rin ang biyahe? Sa ating pagmamonitor, wala tayong nakitang pagbabago o kabawasan sa mga bumibiyaheng mga sasakyan. Subalit patuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon na simula kahapon, ang lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na authorized na mamasada sa ating mga kakalsadahan. Sir, ano po ang gagawin sa mga hindi consolidated pero bumibiyahe pa rin po? Sa ngayon naman, ang masasabi ko lang, kami ay nagpadala ng karapatang show cause order sa kanila upang kanilang ipaliwanag ang mga kadahilanan kung bakit hindi sila nakapag-consolidate. So, magkakaroon kami ng hearing simula sa susunod na linggo upang pakinggan ang kanilang sides tungkol sa issue na ito. At sa ngayon, puro pagpapaalala lamang ang ginagawa namin sa mga hindi nakapag-consolidate na ating mga jeepney operators and drivers. Sir, may ilang drivers and operators na ang tanging pinanghahawakan ay application for consolidation. Pwede pa rin po ba silang bumiyahe? Yung pong may mga application for consolidation ay patuloy namin silang pinaprocess ang kanilang mga papeles. Kung sila ay nabigyan ng provisional authority, ay pwede silang magbiyahe. Pero kung wala silang provisional authority, hindi po sila authorized magbiyahe. Sir, sa May 21 ang unang araw ng hearing para sa mga nabigyan ng show cause order. Ilan po ba nakatakdang i-hearing sa araw na yan? Meron po tayong 100 ka-schedule sa araw na yan. Kaya susunod-sunod pong mga araw yan, 50 sa umaga at 50 sa hapon. So tuloy-tuloy po yan. Ano naman po ang susunod na hakbang pagkatapos ng hearing? Kapag napatunayan natin na wala silang valid na kadahilanan kung bakit hindi sila nakasama sa konsolidasyon, ang kasunod po nito ay ang pag-i-issue ng cancellation or revocation of their individual franchises. Sir, ano po yung mga halimbawa ng mga valid na excuse o para po hindi sila makapag-consolidate na nabanggit nyo nga po kanina na kung valid naman ang dahilan o reason, ano po ba ang example noon? Hindi ko po masasagot yan dahil as far as we are concerned, naibigay po namin ang napakahabang palugit na upang sila ay makapag-consolidate. Ang amin pong dissemination sa bawat isa, saka kaparaanan din po ng ating mga pahayagan at ganoon din po ang radyo at TV kung saan sinasabi natin kung kailan ang deadline. Kaya sa akin pong parte ay wala po akong maisip na dahilan kung ang isang individual operator o driver ay hindi nakapag-consolidate. Sa mga na-issuehan po ng show cause order, wag po nating alisin ang karapatan nating marinig ang ating panig. Tayo po ay umattend sa nakatakdang araw o schedule ng ating hearing. Maghihintay po kami sa aming opisina upang pakinggan ang inyong panig. At sa mga ating naman pong mananakay, tayo po ay tinitiyak namin na mayroong masasakyan sa lahat ng mga ruta na ating kung saan ating traditional na ruta na sinasakyan. Umasa po kayo ang patuloy na pagtulong ng LTFRB-4A sa ating mga mananakay at sa mga super at operator na nakapag-consolidate. At yun naman pong hindi nakapag-consolidate, bukas po ang aming opisina. Kung ano po ang aming may tutulong, ay aming kayong tutulungan sa abot ng aming kakayahan in accordance with the rules and regulation of LTFRB. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Regional Director Lumer Bernabe ng LTFRB-4A.